Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Natatandaan nyo ba? Itong vlogger daw kuno mula sa Mindanao na si Lovely Granada. Hindi ba't kanyang hinamon si VP Sara na makipagdebate sa kanya? Pero heto ang problema. Paano makikipagdebate si VP Sara sa iyo? Gayong bobo ka naman pala. Paano nga ba nangyaring bobo siya? Panoorin natin to. When I was younger, kasi yung Jensan part ng Davao Region eh. So, Jensan part ng Davao Region eh. So, Jensan part ng Davao Region eh. Wow! Kailan pa, Miss Lovely? Kailan pa naging part ng Davao Region ang Jensan? Diyos ko po, eto mag-research tayo. So ito nag-research tayo kung saan nga bang region kabilang itong General Santos or Jensan. Ang sabi dito, ang General Santos City or Jensan ay kabilang sa Region 12 o mas kilala bilang Sorsogon sa Mindanao. Ito ay isang highly urbanized city na matatagpuan sa lalawigan ng Timog Cotabato or South Cotabato. So, Miss Lovely, parang nakakahiya tayo sa part na yun. Kailan pa napunta sa Davao Region ang Jensan? Diyos ko po, balik ka kaya sa elementary. Ito yung problema sa mga camping nagtatali-talinuhan, feeling magaling. Pero, Diyos ko po, kahit elementary, alam kung saan part ang Jensan. Diyos ko po. At dahil dyan, may papanoorin pa tayong video. Hindi ako naniniwala Tingnan niyo lang mukha yan. na dapat siya yung maging presidente eh. Ay, si Bong Kasi, Cristo. Nagwawala siya online. Tapos, when you hear her talk, she doesn't make sense. Bago pa gwapa! Bilatsing ilay! She doesn't make sense si Sarah! Yan di puta nung mapatay man po. Lovely! Grabe, stricta si Lovely! Galing, bilatsing ilay! She doesn't make sense! Sabi sa bilatsing iloy nga anak ni Babalo! Pag ni-record mo, grabe, Babalo. stricta si Lovely! Lovely! Saan ka ba nag-graduate, Lovely? Ilan ba ang puno mga mo? Grado mo, Lovely? Bilatsing iloy cum laude! Pina-upgrade mo! Saan ka nag-aral, bilatsing iloy? Sa Harry Potter? Di ba? She doesn't make sense, sabi sa bilatsing iloy. Ang punggod mo, kahit lagyan mong bilatsing iloy sang sibo di macho, kahit maglagay ka pa sa pinta nga sapat ka, hindi magbago pagkikipitos mo! Katawa talaga si Bong Cristo, no? Well, hindi ko naman naiintindihan yung kanyang, hindi ko alam kung anong dialect yun, Bisaya ba or ano. Pero parang nakakatawa kung paano i-deliver ni Miss Bong Cristo itong kanyang pangaasar kay Lovely. So ito na mga kasweet, dumako naman tayo sa naging pahayag ni Representative Toby Tiangco na si Vice President Sara ay 1,000,000% daw na mananalo sa 2028. Kaya nga hindi siya maare-areglo ng kung sino mang politiko. Panoorin natin to. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila ma-areglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo ma-areglo. Di ba? Totoo. Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila ma-areglo. Alam ko yon at alam nila yon. Tama naman yon. Tama yun kasi ang mga Duterte may paninindigan. Hindi nabibili ang kanilang prinsipyo. Kaya nga kung ano-ano na lamang ang ibinabato sa kanya kay VP Sara sa mga Duterte para lang mapabagsak. Pero ang ending nga, hindi pa rin tumatagos kay VP Sara. Ang lahat-lahat ng team effort ng mga kakamping na ito at ng mga loyalista. Alam kasi nila na stricto itong si Vice President Sara o ang mga Duterte. Takot lang nila na gawin yung mga kabalastugan. Kaya't gagawin nila ang lahat para hindi manalo si VP Sara sa 2028. Ngayon pa nga lang, Diyos ko, nagkakandara pa na sila
ano ang kanilang gagawing mga strategy para lang mapatalsik sa pwesto itong si VP Sara. Kaya't sigurado kapag si Vice President Sara na ang naging presidente sa 2028, nako, panigurado yung lahat ng tumanggap ng maletang yan may kalalagyan. Ito na mga kasweet, dagdag natin sa ating topic ay itong si Professor Antonio Contreras na isang certified kakamping. Abay, naniniwala daw siya na mananalo si Leni Robredo laban kay Vice President Sara kung meron daw endorso mula kay BBM. Anong klaseng pag-analyze? Anong klaseng analyst ka? Hindi mo ba naisip na merong negative trust rating itong si BBM? Hindi ba kapag merong negative trust rating ang isang pangulo at sinasabi ng mga kritiko na siya di umano ang involved sa korupsyon, di ang mangyayari, ang anumang endorsement mula kay BBM ay magdadala din ng mga negatibong bagay, negatibong bagahe at marka sa sino mang i-endorso niya. Diyos ko po, parang mas magaling pa akong mag-analyze. Hindi ba kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, naghahanap ka ng referral, isang taong may kredibilidad na pwedeng magpatunay ng iyong kakayahan ng pagkatao, pipiliin mo ba ang isang taong may masamang reputasyon para mag-endorse sa iyo? Ganyan lang rin sa politika. Ang endorsement ay hindi lamang pagbibigay ng unlimited resources or machinery. Nangangahulugan nyo ng alignment, magkaisa, magkatugma, at magkahani kayo ng prinsipyo na inyong pinaglalaban. Ganoon ba si Leni Robredo? To be fair naman, Leni Robredo has built her image around integrity and opposition to corruption. Diba? Malinis ang image. Tapos endorso ng negative. Hindi ba magiging questionable at masisira pa si Leni doon? Example, kapag ang labahan ba na puti, hinalo sa itim, puputi ba ang itim? O puti ang iitim? So mag-isip-isip kayo kung gusto ba ng mga kamping ng endorsement mula kay BBM, mula sa isang pangulo na negative trust rating. Diyos ko po, maawa naman kayo kay Leni Robredo. Huwag niyong hayaang masira si Leni. So yun lamang ng mga kasweet. Ano ang masasabi ninyo doon sa isang Mindanao vlogger na si Lovely Granada na kung makahamon kay VP Sara ng debate, abay bobo naman pala. Hindi alam kung saang region nahahanay itong Jensan. At anong masasabi ninyo na mananalo si Leni Robredo laban kay VP Sara kapag daw may endorsement ni BBM? Good luck na lang. So ano ang inyong komento mga kasweet? Mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.